Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita, at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ephata," na ang ibig sabihin, bubuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay open. May mga taong nakaririnig ngunit hindi nakikinig. May mga taong nakapagsasalita ngunit hindi nakakapagpahayag ng totoo. At may mga pusong tila sarado sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa pag-asa. Sa Ebanghelyo ngayon, isang taong bingi at may kapansanan sa pagsasalita ang dinala kay Jesus. At sa gitna ng simpleng tagpong ito, isang salita ang bumabalot sa buong mensahe. Open. Bukas. Dinala nila kay Jesus ang lalaking bingi at hirap magsalita. Hindi siya lumapit mag-isa, may nagdala sa kanya. Dito pa lamang may mahalagang aral na. May mga sugat na hindi natin kayang dalhin mag-isa. May mga kahinaan na kailangan ng komunidad upang mailapit sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang personal na paglalakbay, ito ay sama-samang paglapit. Ibinukod siya ni Jesus mula sa karamihan. Hindi niya ginawang palabas ang himala. Hindi niya inilantad ang kahinaan ng tao sa mata ng madla. Sa halip, inilapit niya ito sa isang mas personal na espasyo. Hinipo niya ang tainga ng lalaki. Dinuraan niya at hinipo ang dila nito. Tumingala siya sa langit, bumuntong hininga at sinabi ang isang salitang Aramaik na napakalalim. Ephata, mabuksan ka. Ang pagbubukas ng tainga at dila ay higit pa sa pisikal na himala. Ito'y simbolo ng mas malalim na realidad. Ang pagiging bingi ay maaring hindi lamang kawalan ng pandinig, kundi kawalan ng pakikinig. Ang pagiging pipi ay maaring hindi lamang kahinaan sa pagsasalita, kundi kawalan ng kakayahang makapagpahayag ng katotohanan at ng pag-ibig. Ang ephata ay hindi lamang para sa isang tao noon, ito'y para sa bawat pusong sarado ngayon. Kaya sa mas malalim na pagtingin, ang Ebanghelyong ito'y sumasalamin maging sa ating panahon. Napakaraming ingay sa mundo, balita, opinyon, social media, arguments, ngunit kakaunti ang tunay na pakikinig. Maraming nagsasalita ngunit kakaunti ang nagsasalita ng pag-asa. Maraming bukas ang tenga sa chismis ngunit sarado sa salita ng Diyos. Maraming bukas ang bibig sa reklamo ngunit sarado sa pasasalamat. Ang ephata, mabuksan ka, ni Jesus ay paanyaya sa pagbubukas ng ating pangloob na pandinig. Buksan ang tenga sa tinig ng Diyos na tahimik ngunit matatag. Buksan ang puso sa pagdurusa ng kapwa. Buksan ang isip sa katotohanan kahit hindi komportable. At buksan ang bibig upang magsalita ng kabutihan. Hindi paninira ng pagpapatawad.
hindi galit, ng pananampalataya, hindi takot. May isa pang mahalagang detalye. Bumuntong hininga si Jesus bago niya sinabi ang ephata. Ang buntong hininga, iyon ay tila pagdama sa bigat ng kalagayan ng tao. Ang Diyos ay hindi malamig na tagapag-ayos ng problema. Siya'y nakikiramay. Ang pagbubukas na hinihingi niya sa atin ay bunga ng kanyang sariling paglapit. Hindi niya tayo pinipilit. Hinahaplos niya tayo. Ang himala ay nagbunga ng pagtataka at papuri. Sabi ng mga tao, magaling ang lahat ng kanyang ginawa. Pinaparinig niya, binibigyan pandinig niya ang mga bingi at pinapagsasalita niya ang mga pipi. Ngunit may tahimik na tanong na naiwan. Kapag nabuksan ang ating pandinig at pananalita, anong ating gagawin? Ang pagbubukas ay hindi wakas. Ito ay simula. Kapag narinig natin ang salita, tayo'y tinatawag na tumugon. Kapag nakapagsalita tayo, tayo'y tinatawag na magpatotoo. Sa ating personal na buhay, saan kaya tayo sarado? Sarado ba ang ating tenga sa payo ng Diyos? Sarado ba ang ating puso sa taong nakasakit sa atin? Sarado ba ang ating bibig sa paghingi ng tawad? Ang ephata ay maaring masakit, sapagkat ang pagbubukas ay nangangahulugang pagharap sa katotohanan. Ngunit ang saradong buhay ay mas masakit sapagkat ito ay nagkukulong sa atin sa ating sariling ingay at takot. Ang Ebanghelyo ngayon ay paanyaya sa isang bagong disposisyon. Ang mamuhay ng bukas. Bukas sa Diyos na patuloy na nagsasalita. Bukas sa kapwa na naghihintay marinig. Bukas sa pagbabago na maaring hindi agad komportable. Ang bukas na puso ay hindi perpekto, ngunit ito ay handang magbago. Sa huli, ang ephata ay hindi lamang salitang binigkas noon, ito'y patuloy na binibigkas sa bawat misa, sa bawat panalangin, sa bawat sandaling pinipili nating makinig kaysa sumigaw, magmahal kaysa magkimkim. Ang tanong ay hindi kung sinasabi pa rin ito ni Jesus. Ang tanong ay kung handa ba tayong mabuksan. Mga kapatid, anong bahagi ng ating puso ang kailangang marinig ang ephata ni Jesus upang tayo ay tunay na mabuksan sa kanyang salita at sa ating kapwa? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sabihin mo sa amin ang iyong ephata. Buksan mo ang aming tainga upang marinig ang iyong tinig at ang daing ng aming kapwa. Buksan mo ang aming bibig upang magsalita ng pag-ibig at katotohanan. Buksan mo ang aming puso upang kami maging daluyan ng iyong biyaya sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito
na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.